In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can he explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming pure was by eating certain animals. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Okay, so muling nagbabalik ang Debaters Convention Live at meron na naman tayong debate ngayon between SDA and End Time. So ang maglalaban ngayon si Ferdinand Sustento ng End Time versus si Fernando ng SDA, Fernando Camacho ng SDA. So ang topic nila ngayon, napakaganda, patutunayan ko na ang Trinity ng SDA ay galing sa pagano at hindi turong mula sa Biblia. Ayan. Ang affirmative dito si Ferdinand Sustento ng End Time, isa siyang pastor at isang magaling din na debater. Ayan. Ang negative naman si Fernando Camacho ng SDA at ang kilalang kilala na ang taong ito. So, ang kanilang setup ngayon is 10 minutes na presentation, 7 minutes na cross. Same din sa ating rebuttal. At ang ating conclusion ay 5 minutes. Ayan. So, I think hindi na sila bago sa ating rules. So, tatanungin na lang natin sila kung sumasang-ayon ba sila sa ating DevCon rules. Bro, Fernando. Yes, sa negative. Yes po, yes po. Affirmative. Si Fernando. Yes, sa negative. Yes po, yes. Dalawang to. Okay, so 10 minutes para sa iyo, bro. Okay, set ko lang yung ating time. You can open your camera if kaya. So, set ko lang yung ating time. So 10 minutes, bro. Ferdinand, your time start now. Mute ka, bro. Okay, pasensya na, no? Medyo, ano lang, kadarating ko lang. Okay, sige. Salamat sa lahat. Salamat sa ating admin at recorder na si Tasha. At pagpaumanhin nyo na late talaga ako. Kadarating lang. And ngayong gabi patutunayan ko na yung
Trinity ng SDA ay pagan concept. So ito po ay isang friendly dialogue, debate. Wala akong intention makasakit. Pero I just want to say the truth, no? Siyempre yun po yung ethics dito ng debate na siyempre I am the affirmative, so I just affirm na ito ay hindi konsepto ng Biblia. So kung may mga bagay akong masabi, hindi po yun para saktan po ang damdamin ninyo. Pero ang nais ko lang ay yung salita ng Diyos ang mangibabaw. So kayo na po ang bahala timbang nito. Okay, unang-una, ang Trinity concept ay masasabi ko this is a pagan roots. Pero maraming klase ng Trinity doctrine. So siyempre may Catholic Trinity and siyempre ito nga yung Seventh-day Adventist Trinity. Pero actually, kailan ba nag-originate ang Trinity? For me, as the affirmative, Trinity was just originated during the Nicene Council. So may nangyaring debate between Arius and Tertullian during the time that was 300 AD. So if you check your history, ang nangibabaw doon is yung Trinity doctrine. At siyempre, dahil nga yung iba ay hindi naniwala because Arius believed that Jesus was just created being. He is a created being. So, nangibabaw yung yung Trinity. So, when Constantine the Great was mixed I do believe because the religion of Roman Empire before is not Christianity. Hindi sila Kristiyano. So, ang naisip niya is to mix the paganism doon sa Christianity. Okay, if we check yung Athanasian Creed, no? Yung Athanasian Creed is almost the same doon sa beliefs ng Seventh-day Adventist. Okay, gusto ko lang hindi ko masyadong pinag-aralan yung beliefs nila, pero I just want to quote yung paniniwala ng Seventh-day Adventist dito. Okay, Dave, ito po yung sabi niya, no? Sinabi nila regarding the Trinity. So the Father is the first person of the Godhead. Through Christ, the Holy Spirit, and the Father is the creator and sustainer of all. At sabi naman nila, Christ is the second person of the Godhead. So two person, second person. Yung lastly, yung Holy Spirit, no? They believe that the Holy Spirit is the third person of the Godhead. But wait, ito yung sasabihin ko. Ito ba ang konsepto ng Bible? No? Unang-una, hindi. Bakit? Yung Trinity ay galing sa evolution may evolution ng doktrina nito. From ang sinasabi nila, ito ay Apostle Creed. Na later on naging ginawa sa Nicene, no? Nicene Creed, nagkaroon ng Nicene Creed. And later on, naging Athanasian Creed. Na-establish yan during 325 AD. Ay ano ba yung concept nila? So si Athanasius, nireform pa niya o inayos niya. Kaya naging Athanasian Creed yun. No? Ano ba yan? Yan mismo yung Trinity. They believe in the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. But it is contrary to the Old Testament scripture. Paano yun? Yung pagiging singleness of God, iba po yan. If you read Isaiah 43 verse 10, ito malinaw ito. Sabi dito, "Ye are my witnesses, saith the Lord, my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He." So the key word is I am He. No? If you check the word I am He, yan yung singleness or singular, no? No? Sabi dito, there was no God form. Malinaw 'yon.
singular yung pagkasabi na I am He, no? Before me, there was no God form. Walang ibang Diyos na inanyuan. At magkakaroon man pagkatapos daw niya. Okay? 45:18 ng Isaiah, ito rin yung sabi niya. God Himself that formed the earth and made it. Sabi niya, He formed it to be inhabited. I am the Lord. There is none else. So, sa pagkasabi, I am. Malinaw po yan. It's singular din yan. So, sa yung Nicene Creed at Athenian Creed o Athanasian Creed, mayroon silang direct denial sa scripture, no? Mayroon silang dinideny nila yan eh, no? Halimbawa, dinideclare nila Jesus was God and that He was eternal, no? Pero may ano yun eh, may contradict yun eh. Halimbawa, si Kristo ay walang pasimula, no? Parang ganun. So, maraming patunay na si Kristo ay may pasimula. If you read Colossians 1:15, sabi niya, who is the image of the invisible God? The firstborn of every creature. If you read the word of, kaya nga sinabi of, he is included doon sa mga nilalang. Pero hindi siya yung nilalang na ordinaryo. Kaya nga yung salitang firstborn, may pagka-preeminent yun. No? Siya ay natatangi. No? Preferred. He is prepared. No? Ano yun? Natatangi. No? So, isa pa, no, sa yung Trinity concept na God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. That's sabi ko nga, pagan concept. If you check yung kultura ng ibang ng ibang mga pagan, no? Halimbawa, magbigay ako ng halimbawa. If you check the Egyptian, no? Egyptian god, they have many gods, no? Egyptian, India, Japanese, Sumerian, Chaldeans, they have their own types of Trinity gods. No? At ang pinagsimulan nito yung Babylonians, no? Na if you are a historian, trace it the roots of Trinitarianism. No, mamaya ipapakita ko. Siguro kung kaya kong maipakita dito sa kung paano nangyari. No? Pero sa unang sa unang tindig ko, gusto ko lang sabihin paano ito naging konsepto ng pagano. Unang-una, ang pagano, they believe in many gods. No? Kung naalala ninyo, nung si Pablo ay pumunta doon sa Athens, no? If you read Acts 17, gusto kong pumunta doon saglit. Last 1 minute na lang. So siguro last verse ito na aanin ko. Mamaya na yung ibang natag. If you read in Acts 17, yung sabi niya, to the unknown God. No? Ito yung pagkasabi niya. Iko lang. No? Sa 23, for I have passed by and beheld your devotion, I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore ye or ignorantly worship, Him declare I unto you. No? Itong mga Athenians at dun sa Mars Hill, no? They believe in many gods eh. No? At mayroon silang inscription doon na mayroon silang parang to the unknown God. Hindi nila alam eh. Pero if check the history ng Athens, no? Siyempre mga yan eh. Romans. Greek, sorry. O Greek sila. They have many gods. Obvious yan. So they have their own kinds of Trinity. Yung maraming Diyos at mayroong superior God, mayroong anak na Diyos at mayroong
power. Okay, thank you. Yun lang muna. Okay, so dyan nagtatapos ang first stand ng ating affirmative Pastor Ferdinand Sustento ng End Time. So dadako na tayo sa ating 7 minutes na unang pagtatanong. Bro Fernando Camacho ng SDA, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, good evening, Pastor. So, nabanggit niyo po na nagkaroon ng pagmimix, no, ng paganism teaching at ng Christianity teaching sa panahon ni Constantine. Tama po ba, Pastor? Sa panahon ni Constantine? Yes po. Okay. Yes po. Meron sorry. Okay. Next question. So, next question. Doon po ba sa pagmimix ng doctrine na yon, meron po ba kayong reference na nagsasabing kasama yung Trinity sa iminix ni Constantine doon sa naturo ng paganism patungo sa Christianity? Ang sagot ko po, meron po, pero hindi ko pa masabi sa iyo yung mismo eksaktong aking source. Pero according to the history, hindi per se si Constantine, no? Ginamit niya yung kanyang pagiging emperor during that time para magkaroon ng council doon at kung sino yung mapagbotohan, yun ang mananalo. Yun po yung sagot. Okay. Thank you. Next question po. Binanggit niyo po yung Ephesus Creed, Nicene Creed, hanggang sa napunta na po kayo sa Athanasian Creed na dito anyo nagsimula ang Trinity, no? Okay, so aling Trinity po ba ito na pinag-uusapan dito? Trinity po ba ito ng Adventist o Trinity ng Roman Catholic Church? Ganito po, ang sagot ko po, pinagsimulan po nito ang Roman Catholic Church na kinopya ng kinopya. Hanggang Objection, Mr. Moderator? Can I object? Oo. Okay. So, Objection ulit. oo. Ang tanong ko po ay categorical. Ito po ba ay Trinity ng SDA o Trinity ng Roman Catholic Church? Okay, so since categorical ang tanong, ayon sa ating rules, dapat itong sagutin doon sa categorical. So, Bro Ferdinand, sagot po, meron kang 20 seconds. Okay, time ratio. Sinagot ko po, baka hindi lang narinig. Ang sagot ko, Trinity ng Catholic Church na kinopya ng Seventh-day Adventist. Dahil, if you read the Athanasian Creed, ito yung pagkasabi, that we worship one God in Trinity, in the Trinity in unity. For the person of the Father is a distinct person. The person of the Son is another, and that of the Next Holy question. Spirit is still another. Next question. Yun po ang sagot. Okay. So, my next question, saan reference po ninyo naman, kasi narinig ko po na yung Trinity na yon kinopya ng Seventh-day Adventist. Saan po naman ninyo mababasang reference na yung Trinity ng RCC kinopya ng SDA? Wala po akong may papakita na kinopya nila na documented. Ngunit, bago po maging Seventh-day Adventist, nagkaroon po sila ng problema at hindi sila dating Trinitarian. Pero later on, the concept of Trinity Next question. as the Athanasian Creed Next question, please. nahalo. Okay. Next question. Sabi ho ninyo, kinopya ninyo bagamat walang katibayan na dokumento. Ang tanong ko po sa inyo, yun bang naniniwala ba ang Roman Catholic sa kanilang pananampalataya sa Trinity na si Jesus
ay kumakatawan din sa archangel? Yes or no? Sa pagkakaalam ko po, hindi. Ngunit may paniniwala na ganun din. Nakaiba po ito doon sa Seventh-day Adventist. Pero ang pinag-uusapan dito, Trinity concept, hindi po regarding doon sa pagiging anghel or si Gabriel, si Jesus. Next question. Okay. So, next question po, dahil ang sagot po ninyo ay hindi doktrina ng RCC na yung persona ng ating Panginoong Jesucristo ay katulad ng paniniwala ng Seventh-day Adventist na tumutukoy din kay Archangel. So, ang sunod ko pang tanong, base po sa teka ho ano ba yun? Base po sa pananampalataya at ginagamit ng example ng Roman Catholic Church, halimbawa dito kay Saint, dahil lang po medyo naghang ang aking ano. Di bali, oras ko naman to. Ito masaklap sa computer ko, nag-ano eh. Pagka napabilis ng pindot mo, naghahang eh. Anyway, lilipat muna ako. Okay, so dito muna ako habang hinihintay ko yung aking computer. So sabi po ninyo ay kontra no sa Old Testament ang Trinity concept nino ng Catholic na inyong binabanggit kanina o ng SDA? Both po, both. Next question po. Okay. So, next question. Okay, ayon kay Saint Patrick, yung kanyang example tungkol sa Trinity, ito ay isang dahon, ano ko ba ilalarawan ito? Kulay green na dahon na mayroong tatlong parang bulaklak, ano? So, isang dahon na may tatlong bulaklak. Ayan. Ito po yung example na ginamit ng Roman Catholic Church. Ang amin naman pong paniniwala, hindi isang dahon na mayroong tatlo, kundi tatlong dahon mismo. Tanong, pareho ba ang aming ginagamit na example? Hindi po parehas dahil po may dahon na tatlo sa inyo at sa Roman Catholic Church ay isa lamang. Ngunit napaka-the same kapag ka binabanggit yung Godhead ng RCC, Trinity, at sa Seventh-day Adventist Trinity. Yung pong binabanggit na God the Father, God the Son. Thank you. Okay. So, doon po ba sa time na? Hindi umabot yung pagan ko. Okay, so dadako na tayo sa ating negative stand. Fernando Fernando ng SDA. Pero bago yan, masensya na talaga at nalilito ako. Before yan, shout out muna kay sa ating mga nasa comment, kay Nash, kay Chris Imo. Yan. Sabi niya, ano ang topic? Yung topic ngayon, patutunayan ko na ang Trinity ng SDA ay galing sa pagano at hindi turo mula sa Biblia. Yan. Shoutout din kay Pialago Yupo, kay Dominador Barcelona Jr. Kung Bible ang basihan, panalo ka na SDA, sabi niya. Sabi din ni Nadim Nay, wala naman palang maipakita, ismoto lang si God. Yan. Shoutout din kay Noel Perfecto. At syempre yung ating nasa room, si Hal ng Ranger, si Pimpita ng Born Again, Eric ng End Time, Ryan, yan. Well, si Ebster ng Judaism, at si Simplicio ng JW. Dadako na tayo sa 10 minutes. Bro Fernando, your time start now. Okay. So,
Maraming salamat po ulit sa ating Panginoong Diyos at hangad ko po na patuloy natin siyang malulahati sa pag-uusap na ito at maitaas ang kanyang dakilang pangalan. Salamat din po sa Debaters Convention Group sa kawanian nito at siyempre sa mga kasama ko rito sa platform. Ayan, kay kapatid na Pastor Eric, Pastor Wimpy, yan, kay kapatid na Noel, Elbester, at siyempre kay Pastor Ferdinand sa nating kausap ngayon na ikinalilito ng kapatid na Rasya kasi magkatanog yung aming pangalan. Yan. So, salamat po sa inyo dyan sa comment section, kapatiran at hindi kapatiran. Maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta dito sa DevCon. Ano ho? Okay, so ang akin pong position ay para naman pamalian yun pong stand ng Pastor Sustento na pinatutunayan niya na ang Trinity ng mga SDA ay galing sa pagano at hindi turo mula sa Biblia. Okay po. So, sa presentation po ay marami akong nakitang butas. Ano ho? Na itong mga butas na ito o sa kabuuan ng kanyang presentation ay napakahina na argumento para tibagin ang paniniwala ng SDA patungkol po sa Trinity. Ano ho? Yan. Sapagkat po sa amin, hindi kami masyadong tawag dito fanatics doon sa salitang Trinity per se. Kaya nga sa amin pong mga babasahin, naglalaro po yung paniniwala namin dyan sa terminong Trinity, sa terminong Godhead. Yan. At kung hindi tanggap ng isang tao yung salitang Trinity, hahalinhan natin ito ng angkop na salita para sa kanya. Kaya hindi sa amin na big deal yung term na Trinity. Bakit? Kung hindi big deal ito, bakit ginagamit ng Seventh-day Adventist? Yan. Ito po ay ginagamit para ma-catch up yung isipan noong mga tao na kapag narinig nila yung salitang Trinity, alam po nila kung ano yung pinag-uusapan. Okay? Doon naman sa ang napupusuan naman nila yung salitang Godhead, yun din ang gagamitin natin. Para pag narinig nila, alam nila kung ano yung kabuuhang pinag-uusapan. Ano ho? So, term of ano lamang ito, no? Kung saan panatag yung pong audience. Okay? So, kaya ito, kahit ito yung word na Trinity, kahit galing kay Tertullian, kinukuha natin, hindi para kunin na galing sa paganong Trinity, kundi para lamang sa termino na masasalo ng mga audience. Okay? Then, doon sa pag-mix ng paganism to Christianity, mga kapatid, totoo pong may nangyari ito doon sa panahon ni Constantine. Pero hindi po kasama doon sa usaping yon yung Trinity. Kaya hinahanapan po natin ng katibayan. Ano ho? Hindi po kasama doon. Kaya yung burden of proof ng pagpapatunay na yung Trinity kasama doon sa paghahalo ng doctrines ng paganism at ng Christianity ng si Constantine ay nabautismohan kasama ng kanyang mga kawal at ng kanyang mga kasama, hindi po kasama doon, no? At nabautismo si Constantine pero hindi yung kanyang puso talagang na convert sa Christianity, kundi meron lamang politics sa intention, no? Para makapasok sa loob. Pero hindi kasama doon yung paniniwala po sa Trinity. Then, binanggit po yung Apostle Creed, Nicene Creed, Athanasian Creed, actually, dito sa mga ito, parang salitang kanto ba, wala na akong pakialam dito. Kasi, hindi ito yung aming sinasandigan. Okay? Sa amin po kasing pananampalataya, mga kapatid, ang Trinity po namin ay hindi galing sa kung sino man. Kundi ito po ay mula sa pangitain ni Mrs. White. Kasi, during the time ng bata pa ang iglesia, mga kaibigan, mga kapatid, sa kabatiran po ng lahat, iba-iba po ang paniniwala ng mga pioneerings. Merong naniniwala na sa dualism, meron na mga oneness, meron na mga Trinitarian, tapos si Mrs. White actually siya ay Trinitarian kasi siya ay Methodist. Kaya lang
nung napasama siya sa Millerites movement, unti-unting nabago yung kanyang pananaw, naging semi-Arianism po siya. Ano? And hanggang sa nagsama-sama noong 1800s, yung pong mga pioneers na nga ng Seventh-day Adventist ngayon, iba-iba po sila ng paniniwala, no? At nagkakaroon sila ng council, ano ba talaga ang dapat na matatag na paniniwala, no? Ginamit ng ating Panginoon si Mrs. White, ihinuhulog sa kanya yung pong pangitain patungkol po sa Trinity. Ayan. At mula doon, ang si Mrs. White naman, inihayag niya sa mga kasama yung pangitain kanyang tinanggap, pinag-usapan ulit ito at inaral ng konseho at nakita nila tama yung pangitain ni Mrs. White. At ito po ay naging doktrina na sa loob ng Seventh-day Adventist. Kaya meron tayong mababasa sa mga latalain po ng mga sinaunang Adventist na tinututulan nila ang Trinity. Meron namang naniniwala ng Holy Spirit, hindi persona. Meron namang naniniwala na iiba-iba ang paniniwala ng mga pioneerings. Pero dumating ang pagkakataon at ganito na ang naging sitwasyon na tinanggap na lahat ng Seventh-day Adventist, no, sa buong mundo yung paniniwala sa Trinity. Ito naman yung mababasa na natin sa April 12, 1877, The Advent Review. Ang sabi rito, mga kapatid, ay ganito, ano, do we not all agree that in the providence of God, dito na ako babasa sa bandang baba, no, the doctrine of the Trinity, the law of God, God's Holy Sabbath, etc., all Seventh-day Adventists will agree in these things. Yun. Mula rito, nang mabuo na nila, ang tawag po namin dito ay progressive light. No? Kaya nagkaroon ng yugto ng pag-aaral, no, ng Trinity. At nang ito ay nabuo na, ito na po yung mababasa ninyo sa aming SDA manual, ano po, sa statement namin sa aming mga SDA manuals, no, sa amin pong 20 mula sa 22 fundamental doctrines hanggang sa naging 27, then naging 28 fundamental doctrines, ano. So Trinity na po ang aming paniniwala o yung Godhead, ano, yan. So tinakil ko po yan para makita natin hindi ito kinopya sa kung saan man, kasi kung kinopya ito sa kung saan man, wala nang mangyayaring pag-aaral pa patungkol sa Trinity. Ano, hindi na uusad ang maraming taon, magtatalo-talo sa loob ng iglesia kung alin ang dapat at tanggapin. Hindi na rin uhulugan ng pangitain si Miss White kung inadapt na lamang yung Trinity ng pagan o ng Trinity ng kung sino man. Ano, so maliwanag na ang Trinity po ng Seventh-day Adventist hindi po galing sa kung saan, kundi ito ay ihulog ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pangitain ni Ellen G. White, mga kapatid at mga kaibigan. Ano? Kaya dito ay hindi ho napapatunayan ng ating pong kausap na yung Trinity ng Seventh-day Adventist ay galing, ano, sa pagan. No? Actually, yung binabanggit ng affirmative, yung ang Samaria, meron ding Trinity. Yes, meron, ano ho. At ang Babylonia, meron ding Trinity. Ang Indians, ano, mababasa niyo po dito, no, sa site, no, Beyond Today. Yan, how ancient Trinitarian gods influence adoption of the Trinity. Ano ho? Yan, dyan niyo po yun mababasa at nakahanay po dyan yung iba't ibang paniniwala sa buong mundo mula sa pagan hanggang sa pagpasok, the origin of the conception in the entire pagan, no? At nabanggit nga rito, mga kapatid, ano, yung Catholic Church, no? Pero hindi sila ang aking paksa rito, no? Hindi sila ang paksa rito, kundi pinatutunayan ko hindi galing sa pagan. Majority ang Trinity ng pagan, naniniwala sila na mayroong tatlong Diyos. Pero sa Seventh-day Adventist, ang paniniwala namin, mayroong isang Diyos na binubuo ng tatlong persona. Kaya sa pagkakataong ito, nagiba ko po yung stand ng affirmative at napatunayan ko po na ang Trinity ng Seventh-day Adventist ay hindi po galing sa pagan, kundi galing po ito sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pangitain na ipinagkaloob
sa amin pong kinikilalang propeta na si Ellen G. White. Wala na po akong oras mga kapatid, ano ho, and I hope na nasagasaan ko na ho lahat. Kaya salamat po ng marami. Ayan, so dyan nagtatapos ang first stand ng ating negative, Fernando Camacho ng SDA. Ako na tayo sa 7 minutes sa pagtatanong ng affirmative sa negative. So, Pastor Ferdinand Sustento, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, unang tanong, Sir Fernando, naniniwala ba na ang mga Seventh-day Adventists na ang Father, ang Son, ang Holy Spirit ay magkakaibang persona? Yes or no? Yes, sir. Naniniwala po kami. Hindi ko mo may pagkakahawig. Ang ibig sabihin na nun ay kinopya. No, hindi ho. Katulad po ng aking pagkakasalaysay, dumaan kami sa proseso ng pag-aaral. At marahil nagkataon, may mga bahaging pagkakapareho sa pagitan nila at namin. Yun po, pansamantala natin to. Next question. Okay, ang Roman Catholic Church ba at ang ibang mga konsepto ng pagano, naniniwala ba sila na yung mga Diyos nila ay magkakaibang persona? Yes or no? Yes. Pero merong mga pagan na ang concept nila, halimbawa, itong paniniwala ng isang pagan ito, na yung isang ulo, tatlo yung mukha. Trinity rin po nila yon. Isang Diyos lang po yun na binubulang tatlong mukha. Kaya iba-iba rin po bawat pagan. Kaya nga kami hindi kumopya sa pagan. Next question. Okay. Sang-ayon ka ba na ang unang may konsepto ng salitang Trinity ay si Tertullian? Yes or no? Yes. Yung concept po, yung nga po yung binanggit ko kanina, galing nga po kay Tertullian yung concept na yan, pero hindi kami masyadong nagpapaka-technical po dyan. Ginagamit lamang po namin yan para lang pag narinig ng aming kausap, alam nila kung ano yung aming pinag-uusapan. Kaya hindi yung teaching mismo ng Trinity. Next question. Okay. Mayroon ka bang mababasa sa harap at likod, hanggang likod, simula at hanggang wakas ng Biblia na salitang Trinity? Yes or no? Meron din, Pastor, kung technical lang doon sa word na Trinity, no? Kaya lang, syempre, kung babasahin ko po sa inyo, palagay ko tututulan nyo rin. Pero dahil ang tanong nyo meron, sagot ko po ay meron. Okay. Next question. Yung sagot nyo po bang meron sa original po ba ng pagkasulat ng letra ng Biblia sa Hebrew at Greek? Meron po bang mababasang Trinity? Yes or no? No po, no? Kaya nga ang sabi ko nga sa inyo, kaya ito hindi ko ginagamit kasi wala ito sa original languages na ginamit sa Biblia, from Hebrew, Aramaic to Greek. Pero kung ang tanong, merong mababasa at ang focus po ninyo translation, meron po akong mababasa. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, hindi ako magpapaka-technical dito. Next question. Okay, sige, iwanan ko na po yan. Sang-ayon po ba kayo ng 325 AD ang pinag-uusapan dito between Arius and Tertullian, yung divinity ni Cristo? Yes or no? Yes, no? Hindi ko masyado familiar yung date. Pero yan yata yung pag-uusap sa Homoousios tungkol sa ating Panginoon. Pero alam ko meron silang naging pag-uusap. Okay. So, sang-ayon po ba kayo na si Constantine the Great ang nag-pursue na pag-usapan sa Nicene Council ng 325 AD para ipilit yung yung divinity ni Cristo as a co-creator, co-existent, co-equal God person ng Ama? Yes or no? Yes, ang pag-usap lang naman doon tungkol sa pagiging sa Panginoong Diyos, no? Hindi actually sa Trinity.
No? Pero magkaganon man, Pastor, hindi kami doon kumopya. Marahil yan ay drive para sa Roman Catholic Church pero hindi Next po question. sa amin. Okay. So, hindi nyo po ba sasang-ayunan ang konsepto ng Athanasian Creed na ito? Babasahin ko po yung pagkasabi. Ito po yung sabi, that we worship one God in Trinity and the Trinity in unity. Sang-ayon po ba kayo dito o hindi? Yes or no? Yes, meron kaming kasulatan dyan na sinasang-ayunan namin yan, pero hindi namin ina-adapt. Kumbaga, approve sa amin. Kasi paniniwala nila yon. Next question. Okay. Okay. So kung naniniwala kayo dito, tapos hindi ninyo ina-adapt, nangangahulugan po ba na itong mga termino na ginamit dito sa Athanasian Creed ay hindi ninyo rin pinaniniwalaan? Although, sang-ayon kayo? Yes or no? Opo, parang, yes, parang ganito yan, Pastor, no? Yung OSAS, approve sa amin yan. Oh, kaya lang, hindi namin ina-adapt yan, no? As a respect, kaya nga kami, mataas ang respeto namin sa iba't ibang pananampalataya, okay yan, sa kanila. Pero hindi namin yan i-adapt. Ganun po ang sistema po ng Trinity. Next question. Okay. Ito po, ang sabi po dito, may babasahin lamang ako na article. Tatanungin ko kayo ng yes or no kung ito po ba ay may konsepto sila ng Trinity. Sabi po sa Babylonia, no? Dapat magtanong, hindi magbasa. Ako muna. Okay, proceed. Okay, ito po yung pagkasabi dito sa The Mystical Woman and the Cities of the Nation. The ancient Babylonians recognized the doctrine of a Trinity or the three person in one God. Ito po ang tanong, sang-ayon po ba kayo na yung Trinity na sinasang-ayunan ng ancient Babylonians ay three persons in one God? Yes or no? Yes, yan ang nakalagay po sa inyong binasa, no? Kaya nga sabi ko nga po, hindi ko mo may pagkakahawig, inadapt na. Time. Ano? Ayun, salamat po. Okay, so dyan nagtatapos ang ating first stage ng ating debate. At dadako na tayo sa ating rebuttal. Shoutout muna sa ating mga live viewers at hindi natin masyadong in-expect na madaming live viewers kasi gabi na tapos ang Sunday pa, so shoutout kay Noel Perfecto, ayan, na lagi nakasubaybay, kay wala na naka-Arabic, sabi niya wala namang pagkakaiba ano ang pinagdedebatehan ng mga ikon. Shoutout din kay Chaudron T. Hard. Merong pagkakaiba, iba ang Trinity ng SDA sa Catholic, sabi na. Sabi naman ni Nadim Ney, dapat po may mga hawak kayong basihan sa inyong paratang para maging makatotohanan. Hindi yung kapag tinatanong ka, wala ka man lang maipakita. God bless you po. Ayan. So, dadako na tayo sa ating rebuttal stage. So, bibigyan ko ulit ng 10 minutes si Bro Ferdinand Sustento para sa iyong rebuttal, bro. Okay? 10 minutes para sa iyo. Your time start now. Okay, marami ang naniniwala sa Trinity pero hindi nila alam saan nag-originate ito. Katulad nga ng sinasabi ni Sir Fernando, hindi porket daw parehas o parang nangopya na sila doon. Ngunit hindi nila naiintindihan ito. Ito, doon sa mga fans ko dyan sa live, meron akong article na papakita dito. Na nababasahin dito. Itong sabi niya, no? Ang Sumeria, meron silang Trinity doctrine.
Sabi dito, sa Larousse Encyclopedia of Mythology, sabi dito, no? The universe was divided into 3 regions, each of which become the domain of a god. Anu shared the sky. The earth was given to Enlil. Ea become the rulers of the waters. So itong tatlong ito, ano? Together they constituted the triad of the great God. No? Pwedeng sabihin, yung triad of the great God, hindi yan yung Trinity ng Seventh-day Adventist. Pero malinaw na umagri ang kapatid na Fernando kanina na they believe in one God in 3 person, no? At naniniwala din sila sa kanilang paniniwala kapag binasa mo, ibang persona yung Ama, distinct person yung Ama, distinct person yung Anak, at distinct person yung Holy Spirit. No? So ano ba talaga? Hindi ba talaga kinopya? No? O kinopya ba talaga? No? O parehas yung konsepto na yan, ano? Although magkaiba nga yung pagpapaliwanag nila, pero the concept of Trinity ay nasa lahat na paniniwala, katulad nga ng Seventh-day Adventist. At sabi ko nga kanina, ang pasimuno dito ay yung Roman Catholic Church. If you check, ito rin, sa The Mystical Woman and the Cities of the Nation, 1867. Ito yung sabi niya. This is 1867, no? Page 22 to 23. The ancient Babylonians recognized the doctrine of a Trinity, or the 3 persons in one God, no? As appear from the composite God, no? Si Sir Fernando, alam ko yung stand niya when doon sa ICAD, no? Doon sa composite one na binabanggit lagi niya sa kanyang mga debate, no? Sabi dito, the composite God with 3 heads forming part of their mythology and the use of equilateral triangle, no? So may if you study the Trinity ng Catholic at ng SDA, meron silang triad, meron silang triangulo na yung may Father, dun sa tatlong side, may Father, may Son, may Holy Spirit. Father is not the Son is not the Holy Spirit, Father is not the Holy Spirit. Ganyan po ang kanilang paniniwala. Pero sinabi dito sa Mystical Woman and the Cities of the Nations that the ancient Babylon recognized the doctrine of the Trinity. Punta tayo dun sa India. Ito yung sa Sinclair, page 382. Hence, the triangle was adopted by all ancient nation as a symbol of the deity. No? Malinaw yan, may ganyang symbol, mayroon silang ganyang klase ng illustration ng Trinity. No? Sabi dito, 3 was considered among all the pagan nations as the chief of the mystical number, because as Aristotle remarks, it contains within itself a beginning, no? Yan yung doon naman sa Greece. Sa Greece, no? Punta tayo sa Greece. Sa Paganism and Our Christianity, 1928, page 197. Kaya mga nanonood diyan sa live, meron po akong binabasang article. No? Mabilis tayong magsalita pero hindi naman natin binabasa at sinusuri. Ito sabi niya, in the 4th century BC, Aristotle wrote, all the things are 3, thrice in all. Let us use this number in the worship of the God. For the Pythagoreans say, everything and all are bounded by 3. For the end, the middle, the beginning have this number in everything. This composite number of the Trinity. Liwanag po yan, ano? Sumang-ayon naman ng ating kapatid na wala kang mababasang Trinity dito sa original, no? Ewan ko kung baka doon sa mayroon siyang babasahing Trinity doon sa limbag at transliteration na lang at translation. Okay? Sa Egypt meron din yan, no? Yung binanggit dito ni Simpson na Jovit ng Egypt, The Trunk of the Tree, Volume 2, 2004. Meron din po yan. Pero gusto ko na mag-focus dito sa sa binabanggit ko nga kanina na paano ba? Ano ba yung pinag-usapan sa
Nicene Council. Meron akong article dito na mismong Trinitarian, sila mismong mga theologians. If you read the New Younger Bible Dictionary, ito yung sabi niya, it is admitted by all who throughoutly deal with this subject that the scripture revelation here lead us into the present of a deep mystery. No? Ito yung sinabi niya doon sa konsepto daw ng Trinity. Sabi niya dito, it is an article in the Trinity concede that the Trinity concept is humanly incomprehensible. No? Hindi kayo maunawaan yun. Bakit? Hindi kasi yun doktrina ng Biblia. Ito pa yung sabi doon sa page 16. He also admitted much of the defense of the Trinity as a revealed doctrine is really an evasion of the objection that can be brought against it. Laban pala din yun sa kanyang konsepto. If you read dun sa Lehman's Abbott editor, 1855 Trinitarians. Sabi dito, a dictionary of religion knowledge states regarding the Trinity, precisely, ito yung pagkasabi, precisely what the doctrine is, or rather precisely how it is to be explained. Trinitarian are not agree among themselves. Kahit yung mga Trinitarian, hindi nag-agree sa sarili nila eh. No? Bakit hindi ito hindi ma-explain? Kasi nga mali. Ito pa yung sabi sa encyclopedia ng International Standard Bible Encyclopedia. Trinity is a 2nd century term found nowhere in the Bible. In the scripture present no finished Trinitarian statement. This is 1988 volume 3 Trinity page 914. Ito pa yung sabi, it is further state that the church father crystallized the doctrine in succeeding century. So, inayos. Alam niyo po ba mga kapatid, hindi ma-deny nila na Tertullian used the word Trinity 325 AD. No? Si Tertullian ang nauna dyan. Trinitas pa nga ang tawag dyan eh. No? Binabago-bago at sabi nga dito sa encyclopedia, crystallize clear nila ito. Kaya ito from yung kay Tertullian, linagay ito sa Nicene Council, Nicene Creed, and later on, the Athanasian Creed. Bakit? Si Athanasius yung inayos niya na to ng inayos. They believe in one God, or they believe in one God but three persons. No? Pero before, sabi doon, si Tertullian mismo, Trinitas, God change His Mass. Magulo ang doctrine ng Trinity. Bakit? Inano lang nila to. It is just a propagated doctrine in the 2nd and 3rd century AD. Pero, if you read the ancient civilization, even your Sumerians, sa India, no? Sa Egypt and Babylon, they have their own concept of Trinity. Pero, pwede nilang i-deny, sabi nila, iba naman yung Trinity nila sa Trinity namin. Pero, yung concept, okay, time na? Okay. Okay, okay, thank you. Pasensya na. So, oo nga, magkaiba yung pagpapaliwanag. At crystallize nga, sabi dito sa dictionary mismo. No? Sa International Standard Bible Encyclopedia. Ito, babasahin ko si Martin Luther. Si Martin Luther ay isang nag-initiate ng Protestant Reformation. Ito sabi niya, Martin Luther, who was a German priest who initiated the Protestant Reformation. Ito yung sabi niya, it is indeed true that the name Trinity is nowhere found in the Holy Scripture, but has conceived and invented by men. Ito yung anong book ito? This is Sermons of Martin Luther, na ang author nito ay si John Lenker, editor, volume 3, 1988, page 406. Check ninyo dyan sa live kung talaga bang ang Trinity ay nasa Biblia. Okay, salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ni Pastor Ferdinand Sustento ng End Time. At ang bago natin tuloy sa ating pagtatanong sa mga nanonood dyan, ang ating topic ngayon is patutunayan ko na ang Trinity ng SDA ay galing sa pagano at hindi turo mula sa Biblia. Yung ating affirmative dito, yung nagsalita kanina, si Pastor Ferdinand Sustento ng End Time. Yung negative naman, yung magtatanong ngayon, si Fernando Camacho ng SDA. So,
Bigyan ko ng 7 minutes na pagtatanong. Bro Fernando Camacho, your 7 minutes na pagtatanong. Second cross-examination. Your time start now. Okay, thank you po. So, ang tanong ko po Pastor, kasi ginamit ko rin po itong reference, no? Na ginamit ko yung tungkol dito sa tawag to. Yung Beyond Today, no? How ancient Trinity gods, no, influence adoption of the Trinity. Then ginamit nyo po yung sa Babylonia. Okay? Ay, Babylonia ba? Yes po. India, no? India. Ay, India. Babylon, India. Dito na muna ako sa Greece, ano? Reference nyo, Arthur Welger ba yun? Yung Paganism and Our Christianity, tama po ba? Copyright 1929, pages 197, 198. Tama po? Ano po yung, sa India po ba yun sa inyo? Sa India? Greece muna, Greece. Mamaya na ako sa India. Arthur Siya, Welger po. Si Arthur po. Oo. Ayan, nabanggit niyo po kasi kanina. Okay, so ano ba paniniwala nila? Nag-worship sa isang Diyos o sa mga Diyos? Mga Diyos po. Okay. So, sa doktrina ng Adventist, sa amin pong doktrina, sumasamba ba kami sa mga Diyos o sa Diyos? Sa Diyos po, ngunit, sinasamba po ninyo yung tatlo. Yung Ama, yung Anak, at Espiritu Santo. Magkakaibang distinct person po sa inyo, o being sa inyo yan. So, sa term lang, at pagpapaliwanag lamang, parang naiba, pero parehas lang. Salamat po. Next question. Okay. Yung bang binabanggit na worship of gods, capital G, ganyan din po ba ang pananampalataya ng Seventh-day Adventist o hindi? Sa pagkasulat po, hindi. At pagkasabi po, pagpapaliwanag, hindi. Ngunit, obvious na tatlo talaga yung sinasamba ninyo. Yun po yung sagot ko. Okay. Next question, dito po sa India. Ginamit din po ninyo ito. Kaya Sinclair, no? Pages 382 to 382 hanggang 383. So dito ba sa pananampalatayang ito ng India patungkol kay Brahma, Vishnu at Shiva o Shiva? Ano pong paniniwala dito? One God or three gods? They recognize po as one God, pero may three gods sa loob ng one God. Okay. Next, Gusto niyo po basahin sorry. yung article? Sorry, napuputol ko yung inyong ano. Sige po, go ahead sir. Tuloy nyo lang po. Ito po yung Yung sabi ng paliwanag. article. O ye, three lords, know that I recognize only one God. Ito po yung pagkasabi dito. Next question. Okay, thank you. Dito naman po ako sa Egypt. Ay, nabanggit nyo ba Egypt? Di bale, ito naman oo. Kaya Simpson, ano? Najibet, no? Ang title ay Egypt, Trunk of the Three, Volume 2, copyright 2004, pages 83 to 84. One God or three gods? Sabi po dito, all gods are three. Three gods po. Okay. Ngunit, Next question. Ay, sorry. ito po.
Sige po, next question na lang po. So, sorry, Pastor, kasi akala ko tapos ka. Kaya napapasingit ako. Next question. Next question. Lahat ba ng Trinitarians ay pare-pareho ba ng doktrina patungkol sa Trinity? Yes or no? Yes. Unang-una po, lahat ng Trinitarians, mayroon silang tatlong Diyos na ginagawa nilang isa. So, sa persona ng Ama, Anak, Espiritu Santo na distinct God, no? Diyos yung Ama, Diyos yung Anak, Diyos yung Espiritu. Sa Egypt, binanggit dito, sabi dito sa article na to, theologically, it is crude form came strikingly close to the later Christian form of plural Next question. Trinitarian monotheism. Okay. So, ang tinugon po ninyo ay Trinitarian ng pagan naman, ano? Dito po sa Trinitarian ng Christian, pare-pareho ba ng paniniwala? Yes or no? Yes po, unang-una sa Catholic, sa Athanasian Creed, halos the same, halos walang pagkakaiba. Ano po? Ngunit mayroon lamang kaunting binabago sa term. Ang Catholic ay naniniwala doon. Even the born again, almost the same ang Seventh-day Adventist sa mga born again Trinitarians. One God in three person. Next Which is question. katulad mismo ng mga ancient. Next question. Sige, next question. Okay. Next question. Nabanggit nyo yung born again, ano? Dito sa Baptist Confession of Faith, paniniwala nila sa Trinity. Pareho ba sa paniniwala ng Trinity ng Seventh-day Adventist? Time. Okay. Thank you. So, dyan nagtatapos ang rebuttal at cross ng ating yung affirmative tsaka negative, yung ating half sa ating rebuttal stage. So, dadako na tayo sa ating negative stand, rebuttal niya. Yan ko siya ng 10 minutes. Bro Fernando, your time start Okay po. now. Okay. Thank you po mga kapatid at mga kaibigan. Ano, maganda yung aming pag-uusap ni Pastor. Ano? Okay. So, gusto kong punahin nyo ang sinabi po niya, mga kaibigan, no? Na doon muna ako sa tanong na yung bang mga naniniwala, yung bang mga Trinitarians, pare-pareho ba? No? At una nga pong binigyan ng diin, yun pong Trinity ng paganism. Ano? Actually, mga kaibigan, kahit po ang mga pagan, although may paniniwala din sila, no? Sa Trinity, iba-iba rin po ang kanilang paniniwala rito. Hindi po katulad ng sinabi ng atin pong affirmative na pare-pareho, no? Hindi ho. Halimbawa, no, dito na nga lang, ano, yung mga naniniwala kay yung sa Hindu sa Trinity, yung kay Brahma, Vishnu, and Silva, iba rin ang paniniwala ng ibang pananampalatayang tawag dito, pagan. Yung iba naman, no, isang tao, no, yung isang tao na yun sa gilid niya, meron ding kadikit niya na may ulo rin, may katawan din, tapos sa kaliwang niya, may ulo rin, may katawan din, na binubulang siya ng isang person na merong 3 muka o 6 na kamay, no? Yan. So, iba rin ang kanilang Trinity rin yun ng pagan. No? Ang tawag namin dyan, mga kapatid, counterfeit ng totoong Trinity. Kung paano ang Diyos ay mayroong katuruan tungkol sa Trinity, ang pagano rin, mayroon din. Kaya nga sila counterfeit. Pero hindi ibig sabihin, kinopya natin sa pagan, mga kaibigan, mga kapatid. Ano? O ano pa? Meron ng mga pagan, ito makikita nyo po sa net, ano? Type nyo lamang po Trinity. Makikita na po ninyo na meron ng mga isang ulo, mayroong 3 mukha, no? At sa 3 mukha na yon, meron lamang 4 na mata at 3 ilong at 3 bibig. Trinity rin ito.
ng pagan. Oh, yan. Dito naman, ito namang isang larawang dito, Trinity rin. Merong isang muka, tapos sa kanyang kanan, meron ding muka. Sa kabila, meron din. Meron silang 6 na mata, 3 ilong, 3 bibig. Oh. So yung kanina, 4. Ito naman, 6. Talagang may kanya-kanya muka. Pero isang ano lang siya. Nasa isang person lang siya. Kaya iba-iba rin sila, mga kaibigan. No? So sa makatwid, na-debunk natin yung maling kaisipan na ilantad sa atin na pare-pareho. Now, sa Christian world ba, pare-pareho din ba ang paniniwala ng mga Trinitarian? No, mga kapatid, no? Iba-iba rin ho. No? Katulad na sabi ni Pastor, magkakapareho. Iba-iba rin ho. No? Halimbawa, no? Dito sa aklat na ito ni Alban Douglas, yung isang daang aralin, sa page 21. No? Sabi niya rito, yun daw nagsisikap na lubusang unawain yung Trinidad, masisiraan daw po ng bait. Oh? Yun ang sabi ni Alban Douglas na kinote niya doon kay Lenzel at kay Woodbridge. Mga Trinitarian ito. Pero sa aming Adventist, hindi ganito paniniwala namin. No? At kaya namin discuss ito nang hindi kami nalilito. At lubos po namin naunawaan yan. Dahil sinasabi doon sa 13:11, ng Mateo, ipinagkaloob sa kanyang bayan yung tunay ng pagkaunawa sa Trinidad. Ngayon, dito sa isang Trinitarian din, ito pong aklat ni, naman to, Baker Encyclopedia of Christian Apologists ni Norman Geisler sa page 730, 730. Sabi niya dito, sinasabi niya na nakalagay dito, while the word Trinity does not occur there, the concept is clearly taught in the Bible. So dito, naniniwala si Geisler na yung concept ng Trinity nasa Bible. Okay? Mayroon namang isang Trinitarian na yung kanyang sinasabi, yung concept ng Biblia, pati yung word na Trinity nasa Bible. So mga Trinitarian ito, pero magkakaiba. Kay Norman Geisler, hindi mababasa yung salitang Trinity. Ayan. So kaya magkakaiba, mga kapatid, kahit Christian denomination. Isa pa karagdagan pa, mga kaibigan, mga kapatid, dito yung paniniwala ng Baptist, yung binabanggit nga natin kanina. Okay? Iba rin ho yung kanilang paniniwala sa Trinity. Katulad nga doon sa Baptist Confession, naniniwala sila na ang Trinity ay walang anyo, walang image, para lang siyang hangin sabog, hindi mo siya, wala siyang image, wala siyang anyo, Ayan. So iba rin ang kanila pong paniniwala sa Trinity. Hindi ganito ang paniniwala ng Seventh-day Adventist. Marahil ang nagiba ng ating affirmative, hindi po yung Trinity ng Seventh-day Adventist, kundi yung Trinity ng ibang Christian denomination na mga Trinitarian din. Yan. Kaya, iba po yung kanyang ginigiba, hindi po yung Trinity ng Seventh-day Adventist. Kaya nga dito sa aming paksa, nilagyan ko talaga ng scope of limitation, na talagang Seventh-day Adventist Trinity. Yun po ang pinag-iinugan, Tingnan po ninyo, babasahin ko yung sinasabi ko sa Baptist, 1698, sabi sa kanilang doctrines, who is most pure spirit, invisible, without body, without parts or passions. Ito yung Trinity nila. Sa amin, hindi kami naniniwala sa ganito. Bagamat Trinitarian sila, iba rin ang paniniwala. Naniniwala kami, ang Diyos ay mayroong body, may parts, naniniwala kami sa kabaliktaran ng paniniwala pong ito, Yan, ganun din, yung Trinity ng Methodist, na siyang kaanib dati si Mrs. White, na ang Trinity sa kanila without body parts or passion. Kaya nga mula sa pagiging Trinity niya, naunawaan niya mali, umalis siya roon. Then inadapt niya yung Trinity, yung bagong concept ng Trinity na mula sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya hindi kami nangopya ng Trinity.
Ayan. Kasi kung meron kaming kokopyahan ng Trinity, mas papaboran na yung Methodist kasi doon galing si Mrs. White at karamihan ng mga ng aming pioneering galing po sa Methodist, galing sa Baptist, ano ho, na ang paniniwala nila walang body, no, walang parts, no, walang o passion. Ayan. Kaya nga hindi kami nangopya. Kaya sa aming history, may time na duman talaga kami sa progressive light. So dito ay hindi na yun pong rebuttal section ng atin pong butihing affirmatibo na atin pong kausap. Then tungkol doon po sa pagan, sa mga pagan gods doon sa counterfeit. Napansin niyo ho mga kapatid, ang paniniwala nila 3 gods. Anik sa paniniwala ng Seventh-day Adventist, di kami naniniwala na mayroong 3 gods. No? Even the Roman Catholic Church hindi rin naniniwala na may 3 gods. No? At si Pastor Sendo na isa ring Baptist na isang Baptist or born again na nandito, hindi rin sila naniniwala na mayroong 3 gods. Okay? Pero bagamat kami magkakapareho, iba pa rin yung pong amin na Trinity. Meron kaming uniqueness. Mayroon kaming pagkakaiba. No? Kaya nga hindi kami kumopya. Kasi kung kumopya kami, wala nang progressive light tungkol sa pag-aaral sa Trinity sa amin pong pananampalataya. Kaya nga yung mga sulat namin sa kasaysayan na sinasabing ang Holy Spirit ay hindi person, hindi pwedeng ituring na Diyos. Talagang mayroong mababasang ganyan kasi nga nasa patuloy pa silang pag-aaral hanggang naabot nila yung sukdulan ng pag-aaral na ito. Kaya itong pong mga binabanggit dito, na magkapareho kami ng pinagkunang reference, ay hindi nagpapatunay na kumopya kami doon sa pagan doctrines. Hindi po. Kahit man sa ibang pananampalataya, hindi po kami kumopya doon. Ayan. Kaya maliwanag po na muli nating na-debunk sa atin pong rebuttal section, yung pong itinatayo ng ating pong affirmative. At nakita ko po na hindi niya po napatunayan na yung aming pong paksa, na ang Trinity ng Seventh-day Adventist ay galing sa pagano. Yan. Kasi ang paksa pong patutunayan ko sa ating pong affirmative, ang Trinity ng Seventh-day Adventist ay galing sa pagano at hindi turong mula sa Biblia. Ay time. Salamat po. Yan, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Fernando Camacho ng SDA. So dadako na tayo sa ating 7 minutes na second cross ni Pastor Ferdinand Sustento. So bro, 7 minutes para sa iyo. Your time start now. Okay, Sir Fernando, naniniwala kayo na yung mga sa grace, may naniniwala ba sila sa Trinity? Yes or no? Yes, 3 gods. Yun po ang kanilang unterya. Hindi po 1 God. Naniniwala po sila Trinity. Yun po ang kanilang sinasabi. And this composed of 3 of the numbers of the Trinity. Yun po ang sabi. Okay. Yung sa India ba, naniniwala din ba sila sa Trinity? Yes or no? Opo, tumutukoy kay Brahma, Vishnu, and Silva. 3 gods din po. 3 gods. Kung Trinity man nila itong turingan, hindi ibig sabihin kumopya kami. Kung hindi naman, ay mas lalong maganda na hindi kami kumopya. Okay. Sang-ayon ba kayo, aware po ba kayo o alam po ba ninyo yung terminong tricephalous figure sa Trinity? Yes. Hindi po, hindi ko pa ho nabasa po yan, Pero kahit hindi ko po yan nabasa, maliwanag po sa aming kasaysayan na dumaan kami sa progressive light. Mula sa pagtatalo-talo dahil iba-iba ng pinanggalingang denominasyon ng pananampalataya na pinag-isa ng Diyos ay nagkaroon ng progressive light hanggang sa ito'y nabuo at ito na nga itinanggap ng buong iglesia. Next question. Okay.
ito po bang sa India, ilan po yung Diyos nila at sino-sino ito? Ang nabasa ko lamang po dito sa si Brahma, Vishnu, tsaka si Shiva. Siguro meron pa silang ibang Diyos na hindi nakalagay dito. No? Kung meron man po o wala, ay hindi ito nagpapatunay na kami po ay kumopya sa pagan. Dahil iba at very unique ang aming pong pananampalataya tungkol sa Trinity. Next question. Okay. Babasahin ko po yung article. Tatanungin ko po kung kayo ay sang-ayon dito. Ito po ang sabi dito sa Sinclair, page 382. Ito po yung pagkasabi. O ye three lords, know that I recognize only one God. Parehas po ba ng sinasabi ninyo na one God and three person yung binanggit dito na I recognize only one God? Yes or no? Hindi ko masabing no, hindi ko masabing yes eh. Pero kasi doon sa one God, kasi kami nagkukubli sa salitang one God, Echad, sa salitang Echad. Dito po sa India, hindi ko po ma-distinguish kung ano po yung ginamit niyang termino tungkol sa salitang one God. Pero kami po, naka-stick kami doon sa Echad Elohim o Echad Elohino. Okay, ito pa po. Sang-ayon po ba kayo dito sa sinabi dito sa Sinclair? The single being appear under three forms, which is yan ngayon tricephalus figure, by the acts of creation, preservation, and destruction. He is one. Ito po ba ay kahalintulad ng sinasabi ninyong composite one? Yes or no? Yes, maaring kahalintulad, ano? Pero not necessarily na talagang katulad. Kasi nga, yung aming one God ay nasa Echad na bilang. Hindi ko matukoy dito kung ano ba yung ginamit niyang term sa salitang one. Ano? Kaya kami nga, iba nga ang aming concept pagdating sa Trinity. Nandun kami naka-stick sa Echad na Diyos. Okay. Sa paniniwala po ninyo, sa beliefs ninyo na Trinity, sa Godhead na Trinity, ito sinasabi po ninyo na the Trinity comprises God the Father, Christ the Son, and the Holy Spirit. Kahawig po ba ito ng binabanggit sa India na si Brahma, Vishnu, Shiva, na tatlo na binabanggit kanina na He is one? Kahawig po ba o hindi? Yes or no? Maaaring magkahawig, ano? Pero hindi namin kinopya. Okay? Kasi sabi ko nga, yung aming history ay galing po sa progressive light. Kung kumopya kami dito, wala nang progressive light sana na magaganap sa loob ng aming iglesia. Next question. Magkaiba po kasi yun eh. Ito po yung sabi, next question po ako. Ito po ang pagkasabi sa Athanasian Creed na dinideny ninyo na hindi kayo kumopya dito. At ito po ang sabi, the divinity of the Father, Son, and the Holy Spirit is one. Kahawig po ba ito ng binabanggit kanina dito sa India, sa Sinclair? Yes or no? Pwedeng magkahawig sila. Pero hindi ko alam sa Roman Catholic Church kung kasi hindi namin hindi namin article yan, ano? Siguro ang may position na dapat sumagot diyan ang Roman Catholic Church. Okay, next question po ako. Ito pong nasa Athanasian Creed, sinasang-ayunan po ba ninyo ito na pagkasabi, the divinity of the Father, Son, and the Holy Spirit is one? Sang-ayon po ba kayo dito o hindi? Yes, sir? Yes. Actually may article nga kami no na
kami nag-agree diyan, ano? But not necessarily na kung kami nag-agree, kinopya na namin po yung paniniwala po na yan. Ang may position pong sumagot diyan ang Catholic Church, no? Hindi po ang Seventh-day Adventist. Time. Yan, at dyan nagtatapos ating rebuttal stage. And so, for natin sa ating conclusion, titingnan muna natin yung ating live comment. So, yan. Ito tayong 55 viewers ngayon. Shoutout kay Leviticus Kyle Bernes. Yan. Kay Noel Perfecto. Yan. Kay Arabic. Kay Nadim Ney. Kay Dominador Barcelonia Jr. Yan. Shoutout sa kay Pialago Yupo. Kay Chris Emo. Ayan. Syempre din, dito sa loob, nagpupuyat si Oraet. Yan. Gillian, para ba ito? Si Pastor Wimpy, si Paulo, dito si Emster, Eric, si Simplicia, at saka si... So, dadako na tayo sa ating conclusion, mga brothers and sisters. So, syempre, yung nakaugilian natin, mauna ulit yung ating negatives. Fernando, yung 5 minutes. 5 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay po, good evening po ulit sa lahat at sa akin pong huling tayo ay patuloy nating pinasasalamatan ang atin pong Panginoong Diyos sapagkat matatapos ito ng mapayapa at ang respeto ng bawat isa ay naroroon. Okay, sa akin pong 5 minuto ay napansin ko mula sa first stand, rebuttal, and interpolation ay hindi po na itayo ng affirmatibo yung kanya pong dapat na patunayan. Okay? Alin po ba ang dapat niyang patunayan? Alinsunod po sa paksa na amin pong pinag-uusapan, ang patutunayan po ng ating pong affirmatibo, ang Trinity ng mga SDA ay galing sa pagano at hindi turong mula sa pagano. Yan. So, dito ay hindi ko nakita na napatunayan ng affirmatibo na galing sa pagano ang Trinity, kundi bagkus ay tinulungan ng affirmatibo ang inyo pong maliit na lingkod na maipaunawa sa lahat po ng viewers na ang aming kasaysayan patungkol sa pag-aaral sa Trinity ay hindi galing sa kung saan-saan, kundi ito'y galing sa progressive light at na ipakita sa pamamagitan ng pangitain kay Mrs. White. Nang pinag-aralan po ito ng mga pioneerings, nakita nila na ito ay talagang nasa Biblia. Mula Genesis hanggang sa Apokalipsis. Kaya very unique po ang sa amin at naniniwala kami sa aming Trinity na yung lumikha doon sa tao, sa mga hayop, doon sa Genesis mismo, ang aktual na lumilikha doon, ang ating Panginoong Jesus. Hindi ko lamang po alam sa ibang denomination kung ito rin yung kanilang paniniwala. Kaya nga ito yung isa sa mga katotohanan na iba ang sa aming Trinity. May sarili kaming drive, may sarili kaming concept, may sarili kaming pag-aaral tungkol sa Trinity. Even yung sinipi kanina doon sa Isaiah 43 verse 10, ang paniniwala namin dyan, yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya ang nagtataglay ng taguring ako nga, na kapag binasa po ninyo sa talatang yun. At yun ay comparison patungkol doon sa mga Diyos, small letter D. Kaya hindi ito gumigiba sa pananampalataya ng Seventh-day Adventist, kundi bagkus lalong tumitingkad ang aming pong paniniwala tungkol dito. Yan.
Maaari ng ibang Trinitarian, yun ang natututulan ng Pastor Sustento, pero hindi po ang Seventh-day Adventist. Ano ho? Yan. Kaya very clear yan mga kapatid, mga kaibigan. So, yung ibang Trinitarian, iba-iba rin ang kanilang paniniwala. Yung mga pagan Trinity, iba-iba rin ang kanilang paniniwala. No? Sila ay mayroong iba't ibang paniniwala. Iba rin ang sa amin. Ayan, kaya nga hindi kami kumopya sa paganong paniniwala. Okay? So, maliwanag po yan. At ako'y maaabutan po ng oras na magiging panatag tungkol po dito. Yun pong mga pagan, yan po ay counterfeit lamang ng tunay na Trinity na sa Biblia. Mas nauna po ang konsepto ng Biblical Trinity kaysa po sa pagan. Nagkaroon lamang sila ng concept sapagkat ginaya lamang nila ang paniniwala ng tunay na mga lingkod ng Diyos, kaya nagkaroon din sila ng Trinity. Ang pagkakaiba nga lang, mali ang kanilang Trinity at ang bayan ng Diyos. Kasama na ang Seventh-day Adventist na sa tamang konsepto at pagtuturo ng Trinity. Ito'y mula sa Diyos na masusuri nating tumpak sa banal na kasulatan. Kaya wala po kaming kinopya at ito po ay natindigan ko sa pagkakataon pong ito na hindi nagigiba. Hanggang sa huling pagsasalita ng ating pong affirmatibo, tinitiyak ko po na hindi niya magigiba pa rin ang aming position patungkol po sa Trinity. Ayan, kaya hahanapin ko po sa kanya, bumasa siya ng mga katagang kinopya ng Seventh-day Adventist ang Trinity ng mga pagano. Kailangan po mayroong article. Ayun, salamat po ng marami. Okay, so dyan nagtatapos ang conclusion ni Fernando Camacho ng SDA. Ayan, so dadako na tayo sa ating last conclusion, last part ng ating debate. Bro Ferdinand Sustento, Pastor Ferdy. So 5 minutes ulit sa'yo, bro. Your time start now. Okay, naniniwala po ako dito na sa affirmative ay nai-stand ko na talagang ang konsepto ng Trinity ng Seventh-day Adventist ay nanggaling o sa konsepto ito ng ancient pagan civilization pa. Bakit? Umamin ang ating kapatid, tinatanong ko, ang India ba ay may Trinity? Yes. Sino po ba ang unang gumawa ng terminong Trinity? Hindi po ang mga unang Kristiyano yan. No? Sa unang siglo ng Kristiyano, walang pinagtatalunan kung tatlong bang persona ng Diyos? Wala po. At lalong-lalo na po, ang Biblia, hindi po ito konsepto ng Biblia. At kung sino ang nakakaalam nito, ay ang mga Hudyo po. Kung babasahin ninyo yung Shema ng Hudyo, no, ng mga Jewish, mga Israelites, no, ang Deuteronomy 6:4 po na tinutukoy nila ng mga Seventh-day Adventist na compound unity daw o compound one o composite one, no, yung salitang isa, no, sabi dito, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Yung tinutukoy nilang one doon, yan ay tatlong persona. So, nung tinanong ko ang kapatid na yung India ba ay may konsepto ng tatlong Diyos ngunit nagkakaisa o isa lang ang bilang nila? Sabi nila, maaari, no? Ay hindi ba ganyan din ang paniniwala ng Seventh-day Adventist o konsepto ng Trinity nila? May isang Diyos at tatlong persona. Napaka-similar po nito, no? So, ngunit, siyempre, of course, i-deny nila yan. No? Sasabihin nila, ay hindi talaga kami kumopya at yan ay progressive truth. Progressive light galing. Kung malalaman lamang natin na ang si William Miller, no, na pinagsimulan nito, even si Uriah Smith, no, na later on na si James White, no, na naging mga tagapagturo ng Seventh-day Adventist, na dati nga silang hindi Trinitarian, no? Pero
kapag tinanong mo sila, naniniwala ba sila na may tatlong persona? Na yan din ay binabanggit din dun sa Athanasian Creed na pinropagate ni Athanasius, na kinopya niya yan kay Tertullian, na itong si Tertullian na sinasabi ni Martin Luther mismo na nagsimula ng Protestant, no? Kasama po ang Seventh-day Adventist sa mga Protestanting churches. At kanina binasa ko po kanina na even si Martin Luther ay hindi naniniwala sa Trinity. Mababasa niyo yan dito sa Sermon of Martin Luther sa volume 3 page 406, no? Binabanggit marami yan, no? Yung mga historian sabi dito, at mga sa science fiction writer na si H.G. Wells, sa kanyang Outline of History, ini-state dito na sabi dito, there is no evidence that the apostles of Jesus ever heard the Trinity at any rate from him. Sa HarperCollins Encyclopedia ng Catholicism, ito mismo Just po, 1 minute. hani. Ito po ang sabi. Old Testament to suppose the late 4th century or 13th century Christian doctrine can be found here. Ito po, sabi dito, New Testament does not contain any explicit doctrine of the Trinity. Yan po ang pagkasabi. So naniniwala po ako, ng mga tinatanong ko kanina, may Trinity yung Greece, may Trinity yung Egypt, may Trinity yung Babylon, kahalintulad nung Trinity ng Seventh-day Adventist na kinopya nila sa Catholic, at itong Catholic na nagpa-propagate nito, na kinopya nila to kay Tertullian hanggang kay Athanasius, which is hindi talaga doktrina ng Biblia. Kaninong galing na doktrina? Doktrina po iyan ng mga ancient pagan. Yan nga yung binabanggit ko kanina. Sila ang author nito. Ito po ay inayos lamang nila. Kaya nga sabi ko kanina, si Constantine ang nag-combine nito ng paganismo at Christianity. Talagang ide-deny nila ng Seventh-day Adventist na hindi kaparehas ito dahil nga inayos na yung mga termino. Of course, obvious, sa termino, magkaiba talaga. Pero sa konsepto, parehas na parehas po. So ako po ay naniniwala na ang tindig ko ngayong gabi ay hindi kayang baliin at ito po ay nabali ko mismo sila. Mayroon po akong article, Protestante mismo, at kahit ang Katoliko, na walang Trinity sa Biblia at konsepto nito. Time. Salamat po. Ayan, so dyan nagtatapos ang ating debate ngayon between Ferdinand Sustento ng End Time versus SDA Fernando Camacho. Ayan, so dadako na tayo sa ating 1 minute na pasasalamat. Nakakalito yung kanilang mga pangalan. So, 1 minute para sa iyo, bro, Ferdinand. Pasasalamat, bro, at any advertisement. Salamat. Salamat po kay Sir Fernando Camacho, and I hope wala akong nasaktan or naging rude yung mga salita ko. At kasama na rin yung Catholic. Pasensya na kayo. Gusto ko lamang sabihin yung katotohanan na alam ko base sa aking mga pinag-aralan at sa Biblia. Okay? So, sundan nyo ako dun sa channel ko sa YouTube. Men and Sustento. Just type Men and Sustento. Papapanood nyo dun yung mga tungkol sa Book of Revelation at sa pang ibang ano. Sundan din ninyo yung aming 24-hour live broadcast. Sorry, hindi live yun, simulcast yun. Recorded broadcast pala, live. Doon sa 24-hour Bible study namin sa room, sa chat room, sa Messenger. At subscribe din kayo doon sa End Time Broadcaster sa YouTube at sa Progresibong Kapahayagan sa Facebook, saka Progressive Revelation Ministry. Okay, salamat din sa nag-record, salamat sa nakapag-antay si Sir Fernando, at ginagalang po natin yan. Debate lang to ng ano. Sana hindi kayo po nasaktan. Salamat po. Yun, supportahan nyo daw yung End Type sa kanilang mga
page. Meron silang page. Tsaka YouTube channel ni Ferdinand Sustento. So, 1 minute din kay Fernando Camacho ng SDA. Bro? Okay, patuloy natin pinasasalamatan ng ating pong dakilang Diyos at hangad natin na siya ay naluwalhati sa pag-uusap na ito. Salamat po sa buong kawanian ng Debaters Convention Group at nawa ay patuloy na lumago at magpatuloy ang magandang programang ito. Okay? At siyempre kay kapatid na Rasha Vista, sa kanya po kahit siya po ay nalilito-lito sa amin pong pangalan ni Pastor Sustento ay masigla pa rin siya nga nagkikater ng ganitong gawain. At siyempre sa ating pong hinahangaan, no? Nire-respetong pastor ng End Times sa Pathologies, Pastor Ferdinand Sustento. Ayan, at kay kapatid na Pastor Wimpy, yan sa ating pang isang nire-respeto na kapatid na Noel, kapatid na sino pa ba nandito? Annalisa, Ryan, at yung iba, hindi ko na mabasa, no? Sa comment section, maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta. Subaybayan po ninyo ako sa aking YouTube channel. Type nyo lamang po sa YouTube, Fernando B. Camacho Jr. at lalabas na po dyan ang programa Back to the Truth Ministry. Every Sunday naman po, gawa na alas 4 hanggang alas 6, meron po kaming live broadcast. Gamit po ang programang Ask o yung Ayon sa Kasulatan. Nauulit po ang programang yan tuwing Martes at Huwebes ng gabi, ganap na alas 8 naman hanggang alas 8. Yan, maraming pong salamat sa inyo. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Shout out. Siya, may tanong. Salamat sa nasa loob nga sila Annalisa, ayan, si Ryan, si Eric Dignos, si Oraet, ayan, si Paulo, si Ronowel, si Pastor Wimpy, si Simplicio at promote din namin yung aming Debaters Convention official YouTube channel. Search nyo lang Debaters Convention. Lalabas na yung lahat ng mga debate at pati yung ibang debate ng ating nakakonect yan sa iba't ibang mga pages din, mga channel like kay Fernando Camacho, yung kay Bro Alvin. Pag tina-type nyo yung Debaters Convention, subscribe kayo sa mga pages, channel ng mga debaters at syempre dito din sa ating platform na Debaters Convention. At kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, gusto nyo makipag-debate, gusto nyo makipag-sharing, pwede kayong mag-PM sa akin directly, Admin Russia, search nyo lang Russia Vista, or mag-message kayo directly sa ating page at merong sasagot doon na admin para mapasok kayo sa mga group chat or group call. Yan. At kasi yung mga debate dito nangyayari, usually nagsha-sharing muna tapos nagkakaroon ng magandang topic at pag hindi nagkakaunawaan ay dinadaan yan sa debate. Yan. At kung meron na kayong napupusuan na yung nandito na sa loob na gusto mong debate, pwede nating i-arrange yan. Kung magkakasundo is pwede nating i-debate yan at i-schedule natin. So yan, ating Debaters Convention t-shirt din at mug available yan sa ating Shopee at Lazada. Search lang Debaters Convention para suportahan din yung ating Debaters Convention para magpatuloy tayo sa mga ganitong kain. Yun. I think that's all. This is Admin Asha, Debaters Convention. Maliligtas ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang
magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siya